pangarap, san man umabot tayo. Bati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Okay, magandang buhay, Luzon, Visayas, Mindanao. Narito naman po tayo sa programang Buhay OFW ngayon. Bantay at kasangga. Ito po si Terry Alpa, ang inyong pong kasama sa ating pong programa. And of course, tayo po hindi na magpapaligoy-ligoy, pero bagong lahat, pabatid muna po natin sa ating followers and viewers na kami po ay inyong mapapanood sa DWDD 1134 kHz AM band ng inyong pong mga radio. Ito po ang Armed Forces Radio. Ang boses po ng Kawal Pilipino. At syempre po tayo din po ay live po sa ating pong stream ng Armed Forces of the Philippines. Okay, thank you po sa ating technical side sa Armed Forces, ang mga sundalo at mga kaibigan natin, mga katropa, ang ating pong mga boss, saludo po kami sa inyo. Ang ating pong mga OFW sa apat na sulok ng mundo, sila po ang ating mga modernong bayani. Okay, pakilala na po natin ang ating palaging partner pag meron po tayong update sa DOST. Walang iba kundi si Miss Beth Padilla. Magandang gabi po sa inyong lahat. Happy Easter sa ating mga katropa at mga OFW na masugid na sumusubaybay kay katropang Terry Alpa. So ngayon, maganda ang ating topic, friend Terry. Pero bago ang lahat, introduce na kita sa ating guest. Parang first time to na-introduce kita. Sir Joseph, ipinapakilala ko po sa inyo si Miss Terry Alpa. Kung ako ay nag-32 years na sa DOST, ganun din po siya. Ganun siya ka-loyal at dedicated sa DOST. Siya ay part ng aming DOST regular loyal media contact. And then marami na rin po siyang award at kasama ko siya parati sa aming mga DOST events. Katunayan dun po nga sa invitation nyo, dapat kasama si Terry. Kaya lang po may previous appointment siya. Okay ba, friend? Yes, maalat ang... Then, eto naman. Maalat na edad natin. Anyway. Ngayon naman, pakilala ko sa iyo ang... humanga ako sa tao. Si Mr. Joseph Puy. Private person siya, pero businessman. At yung kanyang advocacy sa astronomy ay nakakamangha. Katunayan nga, doon kami pupunta sa kanyang Alfonso Observatory. So, mga kaibigan, mga katropa at OFW, pinakikulala ko po sa inyo ang aming butihing bisita ngayong gabi, si Mr. Joseph Puy. Okay, Sir Joseph. Palakpakan muna natin si Sir Joseph. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay reservist po sa ROTC. Kaya medyo mahilig din po ako sa military. Yes. Nagtapos po ako ng 1 or 2 years sa Lasal Reserve Corps. Alpha Batch 77. Nung makikita na rin yung tanda ko. Ayan, Okay. hindi pala iba si Sir. Saludo din kami sa inyo, Sir. Saludo rin. Yes. Okay, sige po. Okay, so pag-uusapan po natin yung Alfonso Observatory. Meron pa kong ginawang na maiksi na presentation material. Kung pwede lang, I will share my screen para Yes, we can discuss this po. Sige po, sandali lang. Yes. We would like to... Yes, habang nagsasearch si Sir. Ayan po, antabayanan po natin na magandang balita po ni Sir Joseph. Ayan po. Anong siya, friend? DOST, anong region? Sandali lang. Friend siya ni Secretary De La Peña, kaya nakilala namin Sir Joseph. Yan, kita na ba niyo yung aking screen? Opo, kita na po. Yes, sir. Yes, Now. So, I will share my screen. Ito po yung presentation ko. Napaka-iksi lang naman yung presentation ko. It's more of a
just give you some idea lang of what I did in Alfonso, Cavite. Okay? So, ano ba nangyari dito? Yan. Okay, so first question parati tinatanong sa akin, how did I get into astronomy? I was 9 years old at that time and nag-land po ang tao sa buwan, Apollo 11. Bata pa tayo And yan, I think 9 years old ako noon. Ever since that time, medyo nagustuhan ko po ang astronomy at gustong-gusto ko po magtrabaho nga sa NASA at maging astronaut, no? I'm always amazed at the engineering ng mga spaceship. How were you able to make such a big spaceship fly to the moon? Napakabigat. At po yung mga airplano, paano pa lumilipad mga airplano? So, yun po ang naging hilig ko, engineering, no? So, because of that, ang math and science subject ko, mataas po yung kalibre. Pero pagdating po sa languages, mahina po ako. So, pagdating sa Filipino, English, and the Chinese subject, kasi nag-aaral ako sa isang Chinese school, medyo okay lang, pumapasa. Pero hindi ako masyado interested dyan. Ang interested ko talaga is math and science subject. Okay, so my background, I completed my industrial engineering undergraduate program in University of Illinois, Chicago Circle Campus in 1981. So again, makikita na naman ninyo, ang tanda ko na. So it was there that I learned all the fundamentals of engineering and higher math. Gusto ko talaga yung math, no? In fact, I have a professor, ang pangalan niya Dr. Feinstein. Kamag-anak ko siya ni Einstein. No? And yes, napakaswerte ko na siya yung teacher ko. And ang tinuturo niya sa akin is integral calculus or mga higher math. During the final exam of this particular course, it's a 2-hour final exam. I finished the exam in 30 minutes. Natapos ko pa yung final exam in 30 minutes. So, binigay ko yung papel kay Dr. Feinstein. Dr. Feinstein looked at me and said, "Are you done, Joe?" I said, "Yes, I'm done. So, let me check your paper." So, he checked my paper. And he said, "I'm going to give you 99.7. Wow. I said, "What? Bakit hindi 100? Bakit hindi 100? Sabi niya, kasi you express 1/3 as 0.33. Hindi po 0.3333 or 1/3. You should express 1/3 as 1/3. So that's why I deducted 0.3 from your score. Kaya 99.7. Tapos, ang sigaw niya sa akin, "Get out of here, Joe." Makaklase ko sa classroom, lahat nagbubu kasi alam nila tumaas na yung level ng examination passing mark. I cannot forget that incident. Up to now, it's still very fresh in my mind. It was last day of school and I was very happy going home with a 99.7 mark, nearly 100% in a very, very difficult math subject. So talagang math ang gusto ko. Yes. Okay, so while I was in Chicago, I spent a lot of time learning how to use the computer. So at that time, wala pong PC, wala pong mga small computer na inuuwi sa bahay. You have to stay in school kasi it's all mainframe. Mainframe po lahat yung mga computer. Okay, and in Chicago, we are very, very lucky to have the world's fastest computer. It's called the Cray computer at that time. In fact, when I was in school, may nahuli po kaming Soviet student na ginagamit yung Cray computer para pagmodelo ng kanilang mga MiG fighter jet. So on one day, we saw a lot of FBI. Hinuhuli po yung kaklase ko. Sabi ko, "Ano ginagawa mo? Bakit ka nakaposas?" Hey, and then the FBI people told me that he was using illegally the Cray computer to model the MiG fighter jet for the Russian airplane. Yan.
I was really, yeah, very happy po ako na nakapag-aral ako dyan at nagamit po namin yung mga mabibilis na computer. Yan. Yes. After I graduated, lumalabas na po yung Apple computer. I don't think if you remember the Apple computer na yung floppy drive po, 5 1/4 na floppy drive. Yes, oh, yung floppy drive. 128 kilobytes ang isang floppy drive. Napakalaki na po yung storage din at that time, 128 kilobyte. Na yun po, 1 terabyte na ang pinag-uusapan. Napakalayo ng pinanggalingan natin. So dito po sa Apple computer, tsaka yung Radio Shack computer, doon po ako nag-invest ng oras para mag-aral po ng mga simple controls of motors and mga electronics. Saka doon po ako naging tinatawag nila today, robotics, no? Pero at that time, wala pang tinatawag na robotics. Mapatakbo mo lang yung motor, happy ka na. Yes. Yun. So, coming back to the Philippines, after my graduation from Chicago, I came back to the Philippines and I worked for SGV. SGV is an accounting company, but they also have what we call management services na meron silang tinatawag na industrial engineering department. So doon po ako nagtrabaho for 5 years. Doon po ako ginamit ko yung mga computer knowledge ko to help improve the efficiency of Filipino factories. So yung mga gumagawa ng sapatos, gumagawa ng mga electronics, ginagamit ko po yung skills ko ng computer to help these factories improve the efficiency of our factories so that we can become more competitive and be able to export our products. So 5 to 6 years after SGV, I decided to quit SGV and start my own company. So together with a partner, with only 20,000 pesos at that time, I developed a first PC-based accounting software. So at that time po, mga accounting software, naka-mini computer, naka-mainframe, wala pong PC-based. Yes. But I thought of an idea na dapat mag-PC-based na kasi affordable at madaling gamitin. So yung pong unang-unang software lumabas sa Pilipinas, ang tawag po ay ERIC. It stands for Enterprise Resource and Information Control. 1985-86 po ito. Imagine, wala pang SAP, wala pang Oracle. We already have our own ERP software in the Philippines. Yan. Then, in around 1998, I was awarded by Gloria Macapagal Arroyo. You can see here in this picture. We were exporting our software already in Southeast Asia. So we are selling to Indonesia, we're selling to Malaysia, Singapore, Thailand, Vietnam, China, Hong Kong, and we were awarded by the Department of Trade and Industry the Golden Shell Award for Outstanding Export of Locally Developed Software. Yan po yung aking pinaka mataas na award ng galing sa government. Yes, yes po. Yes, from the So ito po president. yung from the president mismo. Ito po si Miss Gloria Macapagal. Ako po ito. Sa Malacanang po naganap yung pag-award niyan. Okay, so leading to my own astronomy observatory na po. In year 2000, may tinatawag po .com era. Naalala mo yung .com na nasisira lahat ng ulo tungkol sa .com, first thing about internet. So, at that time, somebody approached me and said, we want to buy your company, the software company. Bagay na bagay daw yan sa .com. So, without hesitation, I sold that company and I got out of this company. So, nasawa na siguro ako sa mga stress sa paghahanap ng pera. Ang hirap po kumuha ng negosyo. Akala lahat ng tao madaling magnegosyo. Ay hirap po. Kaya nung sinabi sa akin, bibili yung kumpanya, binenta ko na agad. At naging consultant na lang ako. Consultant for other ERP software such as SAP and Oracle. Up to now, I'm still doing this kind of consulting. So if anybody wants any help in their factories or in their distribution companies, I can help them computerize
their company. That's what I do up to now. 65 years old na, yun pa rin ang ginagawa ko. Imagine 40 years of experience in accounting software. I can do this with my eyes blindfolded and my hands tied at the back. Napakadali po sa akin mag-consulting for accounting software. Yan. Yes. Then, Brent, naman, ano po yun? Then, baka hindi naman ma-reach ang inyong fee, professional fee. hindi po. I'm here to help. I'm here to help Philippines very much. So, hindi po ako nagsa-charge na malaki. I promise you. Just hear me out. Okay. In year 2010, I was given a chance to migrate to Canada. So I stayed in Canada for 5 years up to 2015. And during my stay in Canada, I joined the Royal Canadian Astronomical Society. Doon po talaga ako nasabak sa astronomy. Kasi every week, meron po kaming lecture, meron po kaming sama-sama, at marami po nagtuturo paano gamitin ng telescope, paano kumuha ng mga litrato, ano ba yung mga subjects na nakikita sa langit. So every week po yon, pupunta kami sa isang university in one of the schools in Canada. Doon po kami nagpulong-pulong. Yan. So later on, I met this guy in the picture here. This is Mr. Jack Newton. He is a Canadian and he became my friend. Now, he has his own observatory in Canada. So you can see, this is his observatory. Nandiyan po yung kanyang malaking telescope at kasama ko po siya nung pumunta ko bumisita sa kanyang observatory. At doon po ako nag-umpisa magkaroon po ng idea na pag bumalik ako ng Pilipinas, gagawa din ako ng ganyan. Okay? At doon din ako magtuturo sa lahat ng mga Pilipino at kung sino bang may gusto mag-aral about astronomy. Kasi po, wala po dito sa Philippines na nagtuturo ng itong tinatawag nating astronomy or astrophotography. Many of my friends who are in this particular hobby or tinatawag po namin senior, advanced senior studies. Ayaw ko tawaging hobby. Gusto ko sabihin, it is an advanced senior. Senior meaning old people who wants to keep on studying para hindi magkaroon ng Alzheimer. Very interesting po, sir. Talagang may so yun po. Dyan. Yeah. So yun po, naging vision ko po na magtayo po ng sarili kong observatory. And luckily, I was blessed naman to have some money to be able to buy a property in Alfonso, and I built my first my own observatory in this particular place, in small place lang po sa Alfonso. Nakapunta na po si maniwala ka dyan. Ang laki-laki kaya. Small guys. Terry, pag kami panahon ka, invitahin ka namin pumunta dyan. Okay? Anytime. And anybody who is listening right now, I'm opening my doors to welcome anybody who wants to come. Please come and yeah. Yes. Sige po. Oo. Yeah. Okay, so next page na po tayo. So, what is Alfonso Observatory? Ano po yung loob nitong Alfonso Observatory? Ang objective ko is to teach basic astronomy and astrophotography. You will not get a college degree from me, but at least you would get an idea what is astronomy all about. And mostly po mga children, mga high school students, even college students po, nagiging interested po sila pumunta sa aking astrophotography and astronomy observatory kasi marami po silang natututunan. Okay? The second one is to give an out of this world experience to my visitors. Out of this world talaga kasi pag nakita mo yung buwan, pag nakita mo yung Jupiter, kagaya ni Ma'am Beth, nakita po niya yung Jupiter and the moons of Jupiter. Yes, sir. Yeah. So Yung alignment, sir,
Diba? Yun alignment of the planet Spectacular that view time. nun eh. Yes. Paborito So, yan nakita nung ano ko nga. paborito yan nung kambal kong apo. Yung mga ganyan. Oh, Ganyan yun. Sila. Yan, yung mga children. Yes. Later, I'll show you some pictures of people looking at the stars or Okay. planets. No? The third one po is I want to show appreciation to the wonders of the universe created by our God. When you look at the sky at nighttime, you cannot deny that there is no God. You cannot say there is no God. Napakaganda po ng mga nakikita natin sa langit at talagang mapapaluha ka kung makikita mo yung ganda ng langit, no? At mapapaluha ka kasi sasabihin mo sa inyo sarili, napakaliit pala natin dito sa mundo. No, makikita mo yung mga planets, yung mga galaxies, yung mga stars. We feel so small. You become so humble and say that we are such a small being in this world. No, compared to the vastness of this universe, we are peanuts. We are just a speck of dust. And yet, some people are still very proud and still very arrogant. Hindi ko alam kung bakit sila ganun klase tao, pero sinasabi ko lang is bakit sila ganyan? Hindi ba nila alam na napakaliit lang natin dito sa mundo? Dapat po maisip nila na we are so small in this world. And then we can have more peace in this world also. Diba? And hindi po tayo nag-aaway-aaway dito sa Pilipinas, but we are all helping each other for the success of this country. That is my main objective, is to help this country. So yung universe po, God, last one is I would like to enlighten our youth to science and technology. So, marami na po tayo mga kabataan, panay TikTok na lang at saka mga YouTube ang pinapanood, ma'am. We have to get them away from... Yes, we have to get them away. Yeah. Tama po. We have to get them away from TikTok and YouTube, and most maybe help them pay attention to math and science because sila po ang ating future of this country. Yes. Okay. So yan po yung 4 objectives po na ginawa ko, ang vision ko po ng ating observatory. Ito po yung foundation ng ating observatory. So bakit po natin nilagay itong observatory sa Alfonso? Number one, it's only 2 hours away from Metro Manila. Okay. It is about 1,500 feet above sea level. It's usually about 3 to 4 degrees cooler than Metro Manila. Tumawag nga ako kanina sa caretaker ko, tinatanong ko kung gaano kainit pa sa Alfonso. Sabi niya, hindi naman masyado mainit at pag sa gabi po ay malamig-lamig pa. Hindi pa naman sila... Oo. So, I think dito sa Metro Manila, nagpo-45 degrees na tayo. Pero sila po, naka-light jacket pa daw sila sa gabi. Sarap naman yun. Oo nga. Okay. Relatively peaceful. Wala po kaming nakikita mga security issues. Wala pa ako na nakawan, knock on wood. Napakamahal po ng mga equipment namin dyan. Pero pag nagnakaw man sila, hindi naman nila mabebenta kasi hindi naman nila po saan bebenta. Siguro naman hindi naman nila gawing project to steal my equipment kasi it is really meant for the Filipinos. I bought this equipment to teach the Filipinos and it's for the community, not for myself. Okay, sa Alfonso po, marami po kaming modern amenities, no? May kuryente po, may tubig, at may fast fiber optic internet. So, mabilis po ang internet namin dyan. Kung connected. Ayun na naman tayo. PLDT or Globe. Either connected or disconnected. Pero kung connected, mabilis. The same problem. Yeah. Kagaya po ng pumunta si Lee Kuan Yew dito sa Pilipinas at it was hosted by PLDT at that time.
He said, you know what the problem of the Filipino people? The problem of the Filipino people is that 99% of the Filipinos don't have a telephone. Imagine, that particular dinner is hosted by PLDT. Ang sinasabi niya sa harapan ng may-ari ng PLDT, 99% po ng Filipino walang telepono. Alam mo yung punchline niya? And 1% of the Filipinos are waiting for a dial tone. Tama. Hanggang na yun, ganun pa rin tayo. Pero may konting progress naman. Sige na po. So ito po, marami po kami shopping center dito sa Alfonso. Malapit po kami sa Twin Lakes. So marami po kami mga well-known restaurants like Mary Grace. Marami pong Japanese restaurants dyan. At meron kaming Rustan's supermarket, no? Na pwede kayo mamili. In fact, ito pong Twin Lakes, yan po yung aming go-to place for dinner and for lunch. Very nice Kami place. nagluluto. Yeah, hindi na kami nagluluto, doon na lang kami kumakain. Nice view, nice food. Yes, yes. Ang pinaka-importante po sa astronomy ay yung dark place. Madilim po. Madilim. So, ang tinatawag namin sa dilim, Bortle. B-O-R-T-L-E. Okay, 1 is a very dark place and 9 is a very bright place. So, ang Manila, Tokyo, Hong Kong, Bortle 9 po yun. Pero ang Palawan, let's say, ang isang isla sa Palawan, Bortle 1 ang tawag dyan. Pero ang Alfonso, nasa Bortle 3.8. Pwede na po yun sa 3.8. Madilim na siya at hindi naman masyadong remote. Sa Palawan nga, Bortle 1 ka, wala ka naman kuryente, wala ka naman shopping mall. Anong gagawin mo dyan mag-isa? Maski na may telescope ka dyan sa Palawan, hindi ka naman makakain. Okay na rin ito. Yes, napaka-interesting po nung pinapaliwanag ni Sir. Sir, meron po tayong 10 minutes, medyo mahaba-haba pa para mapagkasya po natin. Kasya naman, bibilisan po natin. Okay, ang pinaka-importante, yung kapitbahay ko po ay mga manugang ko. So, sila po ay may place din doon. So, kami po ay nagsishare po sa security ng nagbabantayan. Okay. So, ang telescope, kailangan po na tinatawag na computerized mount. Okay? Computerized mount, bakit? Kasi ang computerized mount, yan po ang naghahabol ng object sa sky. So, may mga stars po tayo. Ang stars po ay gumagalaw sa langit. Pag hindi po natin tinatrack yung stars niyan, nawawala po siya sa paniningin ninyo. So, dapat meron tayo tinatawag na computerized. Okay? You can use the telescope using eyepiece o titingin kayo diretso sa telescope or pwede na tayo gumamit ng camera tumingin ng mga objects sa sky. So, ang observatory po natin, we have a lot of telescopes and we can give each student 1 telescope para sila matuto gumamit ng itong telescope. Okay? So, we have been training public school teachers to be the mentors of our workshop para hindi lang ako parati nagtuturo. Yung public school po na mga high school saka grade school public school teacher, sila po ang tinuturuan ko para maging mentor. Ito po example ng telescope na computerized. Yan. Ito po yung computerized mount, ito po yung telescope. Kita nyo ang dami mga wire, dami pong mga wire. Lahat yan connected sa isang computer. So, yan po ang example of a computerized telescope. Ngayon, ito po yung observatory namin sa Alfonso. Kikita mo pula lahat kasi you need red light to get accustomed to the dark sky. Okay? Alfonso has high humidity. So, mataas po yung humidity level. Madali po magkaroon ng dew. We constructed permanent piers para yung pong ating telescope ay parati nandyan na. We constructed 2 domes. Itong dome po ay ginawa ko sa sarili ko. May explain ko sa inyo in the next slide kung ano ba yung sinasabi itong dome. Yan. So, is Alfonso Observatory the first private observatory in the Philippines? I have known very
a few other private astronomy observatory in the Philippines. So, hindi ko masasabi na I am the first. Pero masasabi ko, we are the first astronomy observatory, private astronomy observatory with 2 telescopes on permanent piers, and that is fully automated, protected by a self-developed astronomy dome. Ito po yung masasabi namin. Talagang kami lang po ang meron yan sa buong Pilipinas. Okay. Private private, hindi po ano. Ito po yung sinasabi naming dome na ginawa ko sa sarili ko. I will play a short video. Ito po, magbubukas po yung window para ito po, yan. Please watch. Yan. Yan, ma. Lahat po yan, gawa ko. Wow, I programmed it. Yes. Lalo na din, ganda. Parang gusto kong dalhin yung apo ko dyan. Yeah, you should. Para makita po ng mga apo nyo paano gumawa ng robot. This is basically a robot. No? We programmed it using C++, and we have electronics that make all of this work. Okay, so ito naman po yung synchronize ng telescope. So makikita nyo, itong green dot, pagmasdan nyo, yan po ang gumagalaw na telescope mag-isa. Nandiyan po naka-point yung telescope. Okay? At iikot po yung dome mag-isa para maisentro po itong green dot sa gitna po nitong zipper o itong butas ng ating dome. So lahat po yan, nag-program namin mag-isa. Hindi namin binili ito sa US. And we are very proud that we are one of the first in the Philippines who was able to invent or make this particular software and this particular project. Okay? Yan. Next po. Let's go to the next slide. Ito po yung tinatawag natin AstroCamp. Nagkaroon po kami na si Beth nandito po. Nag-enjoy siya. Yan. We put up several telescopes. And we let children line up to watch the sky. Okay? Kung tinitingnan ng telescope nyo yan, itong maliit na dot, nakikita ba nyo? Meron po. Yes, sir. That is Saturn at that time. Okay? And many of the children were able to see Saturn. Beth, you were not able to see it kasi 1 week or 2 weeks late ka na. Ito po yung 2 weeks ago before you. 2 weeks prior to your arrival. Pero yun po, every weekend po, binubuksan po namin observatory and we allow people to come and view the night sky. Okay sir, so every weekend lang po siya nakabukas, naka-open? Kasi I still work here in Manila eh. So I go up Friday, Saturday, Sunday, doon po ako nagtuturo. Ito po yung sample na mga nanonood ng using another telescope here. Yeah. Bali sir, May reservation po ba? Free po ba to? Walang entrance fee? As of right now, libre pa. Pero we will start charging siguro. Kailangan samantalayin natin yun. Alam mo po, pag pumunta po kayo, almost 200 people ang pumupunta para manood. Kaya pila-pila po siya. Ang daming tao, grabe. Opo. Okay. Sir Joseph, sa mga interesado po, yung ating, syempre, ating mga OFW, pag magbabalik bayan yan, gustong mabisita, saan po bang exact location niya, tsaka sino po ang kontakin? Go ahead po. Ano lang kayo sa Facebook, hanapin yung Alfonso Observatory, message mo ako dyan. Or, pwede naman yung i-Google Map search or Waze Map search po yung Alfonso Observatory, makikita rin po nyo yun. Ang Alfonso Observatory malapit po sa Sonia's Garden. Alam niyo po ba ang Sonia's Garden? Okay. Malapit po nga sa Twin Lakes. Ayun, Twin Lakes, very popular po yung place na yun. Malapit po kayo ron. Yes, mga 5 minutes away lang po kami sa Twin Lakes. Malapit lang. So yun po, ang mga example.
Ito po naman, sa umaga o sa tanghali, may mga tinatawag kaming solar viewing. This is looking at the sun. Okay? And we have children watching how the sun looks like in the daytime. So, daytime, we look at the sun. Pag sa gabi naman, we look at the moon and all the planets. Yes. Yan. Ayan. Sir, napaka-interesting po talaga nung inyo pong pinapakita, pero yung ating pong oras medyo Gusto ba? siguro magpaparto tayo, sir. Meron na lang po tayo Sige. 1 minute para po, sir, ang inyo pong mensahe sa ating pong mga nanonood po, lalo na po ang ating mga sundalo at ang ating mga OFW. Go ahead po, sir. Ano lang, iniimbita ko po kayo lahat pumunta dito sa Alfonso Observatory. I can teach you how to use the telescope, how to set it up. Maybe please message me lang po sa Facebook, Alfonso Observatory po lang hanapin ninyo, and I will respond immediately po. Yan po. Opo. Ito po yung aming mga naturuan ng mga teachers at mga barangay tanod bayan para po magtulong-tulong sa security during the events. Yes, Yan. napakagandang ano rin yan, ano, di ba? Friend tourist attraction. Oo. Well, tinatawag nila na astronomy tourism Astronomy Oo, tourism. tourism. Okay yan. Okay, siguro, thank you so much, sir. Sana po. Okay, ayan po, napakinggan niyo po at napanood ang ating guest, ano? Ang ganda-ganda po ng kanyang senior sa atin at hindi na po gaano nakapagpaalam si Sir at ang ating partner na si Beth, pero siguro magkakaroon tayo ng part 2 na makasama ulit si Sir Joseph po, isa pong astronomer. Very exciting, very interesting. Mahilig ako sa astronomy, kaya gusto ko pang magtanong sa kanya. Anyway, thank you so much po sa ating mga followers and viewers. Tuloy-tuloy nyo lang po ang pag-share, follow, and like sa aming pong Facebook account po ng DWWD Armed Forces Radio. I-share nyo po ito para lalo nyo pong mapakinggan lahat po ng programa po sa aming Boses ng Kahol Pilipino. At siyempre, like, follow, and share din po ang Buhay OFW ngayon page. Ato po ang yung lingkod, basta panalo na po tayo magpapaalam. Kahit napakainit po, okay lang po ang buhay. Wag lang po tayo magkakasakit. Okay, God bless po sa inyong lahat. Ito po si Terry Alpa para po sa programang Buhay OFW ngayon. Patet Kasangga, DOST segment with Miss Beth Padilla. Maraming salamat po.